Ito po, pakinggan natin. Isa ito sa mga dahilan na sinasabi ngayon ni General Nicolas Torre III ng Criminal Investigation Detective Group kung bakit walang dapat sisihin. Sa halip ay ating tanggapin dahil inako naman daw ni Duterte, at alam naman natin yan, sa maraming mga okasyon, inaako niya ang kanyang pananagutan. Ay bakit anya ngayon ay parang ang daming nagagalit at ang daming naiiba kumpara doon sa mga pag-amin at mga pahayag ng dating Pangulo. Pakinggan po ninyo ang sagot ng matapang na General Torre III ng Philippine National Police sa interview sa kanya at interview o sa pahayag niya sa harap ng media. Para i-justify natin kung ano man ang ginawa natin noong Duterte administration. Di ba may nangako? Nangako siya, nasagot niya lahat. O bakit hindi natin singilin yun sa pangako? Sir, lahat kami sumunod sapagkat undoubtedly, ako walang question. He is a duly constituted authority during the time. He was voted in by an overwhelming number of Filipinos na tinalo lang nitong boto ni BBM. He is the highest voting. He was the president with the highest number of votes when he was elected, except of course kay BBM na tinalo siya. Mas marami pa ang boto talaga ni BBM. So he is a duly constituted authority, no doubt at that time. Kaya ang mag-orders niya sinunod. At alatang assurance niya, nag-bank ang mga pulis na ito. Ngayon sila ay naipit na. Nasaan ang pangako? Ano yung budol? Oh, si Kian de los Santos, napatay ng pulis, convicted ng pulis, siya pa presidente. Nasaan ang pangako? Gagawin ba ng mga pulis yun kung walang utos? Come on. Mangyayari ba na may 32 na patay sa isang probinsya? Lahat ng laban, isang gabi lang? Ano yun? Nagkaroon ng flash, may dumaan na kung ano sa langit, bigla na lang, naging killer na lahat at lumaban sa pulis, 32 sila sabay-sabay. Nagluloko naman tayo kung sasabihin natin hindi nangyari yun at hindi totoo yun. Di ba? Time for us to bring back the real talk. Time for us na po. Ito ng oras para sabihin natin, sige, pakita mo katapangan mo, ipakita mo yung sinabi mong matapang ka at magaling ka. Pakita mo yung sinasabi mo wala kang kinakatakutan. Pinangako mo yan panindigan mo. Hindi po pwede yung pangako ngayon, joke only bukas. Hindi pwede yun. That's why dito sa ating ginawa sa aresto na ito, this is our commitment as a member country in a community of nations of the world. Hindi natin pwede sabihin na nag-commit tayo pagkatapos biglang atras ka. Sino ba magtitiwala sa atin? Hindi lang naman itong justice system pinag-uusapan na. Kasama dyan ang economy natin. Kasama dyan yung justice natin. Kasama dyan yung defense. May pangako ka, sundin mo. Otherwise, magiging pariya ka. Walang maniniwala sa'yo. I-address ko lang yun sa mga... Ayan o. So, intindi ha. Kita nyo, si General Nicolas Torre, natinig naman ninyo. Pinaninindigan niya ang kanyang ginawa. At yan na nga, hindi naman halos panunumbat na. Nasaan ang pangako mo? Natutulungan mo ang mga pulis. Hindi daw gagawin ng pulis yan kung walang utos mula sa dating Pangulo. Yung issue kong nangyari. At yun matindi, meron daw isang probinsya, 32 ang namatay nung panahon yun. Sabay-sabay. Anong ibig sabihin nun? So, matindi po. Talagang hindi natitinag. Hindi nagbago yung katapatan at tapang ni General Torre na sagutin ang mga Duterte at kanyang followers at kanyang pinanindigan kung ano ang kanyang ginawa. Siya nga po yung humuli at saka ang Interpol kay Duterte sa loob ng eroplano. Okay? Sa airport, nang bumalik ito galing sa Hong Kong noong March 11. So mula noon hanggang ngayon at magpapatuloy. Kita nyo? Tama yun. Ang tindi na sinasabi niya. Hindi gagawin ng pulis kung walang pag-uutos. Pero yung pangako na isasalba niya ang pulis, susuportahan niya ang pulis. Sabi nga niya, yung kikiyan doon sa Caloocan, guilty mga pulis doon. Wala daw ginawang tulong ang dating Pangulo. Di ba sabi ni Duterte noon, gawin nyo. Ako ang bahala sa inyo. Ako ang mananagot. Libre kayo sa lahat. Kumbaga may abogado, lahat ng tulong gagawin. Wala namang nangyari.
Convicted daw yung mga pulis. Wala akong nakitang tulong. Wala nang nagawang tulong. Financially at iba pa ang dating Pangulo. Sinisisi na. O yan. Bakit hindi tinatalakay yan ng mga pro-Duterte, ng mga politiko sa kanilang mga rally? Bakit hindi na sabihin ng totoo? At public knowledge naman yan. Ulit-ulit na sinabi ni Duterte yan. Inaako niya ang lahat ng pananagutan. Dahil siya ang may programa niyan. Siya ang nag-utos niyan. Yan ang inako niya doon sa mga interview nung siya ay Pangulo pa. Inako at kanyang inamin din yan sa mga hearing sa Senado at Kongreso. At maging sa mga press conference before and after ng kanyang term, inako niya. At hanggang ngayon, nung siya nga po ay dalhin sa International Criminal Court, yung pinakahuling message niya na siya ay nasa loob ng aeroplano, sabi niya, this is my destiny. Sabi niya, tinatanggap ko ang lahat ng ito. Pananagutan ko yan. Yan ang sinasabi niya. O yan ang sinasabi ngayon ni General Torre. Dahil inako niya, dahil may sinabi niya, dapat panindigan niya. Kaya nga siya ay pinapanagot ngayon. At yung pangako sa pulis kung paano tutulong, wala naman nung dumating, hindi daw nangyari. O yan. Ibig sabihin, si General Torre pala, sa akin pong personal na opinion at analysis, hindi siya pabor sa ginagawa ni Duterte nung siya ang Pangulo pa. Hindi ko lang alam kung saan nakapwesto si Torre ng mga panahon yun. Hindi pa siya gaanong kilala as Colonel at General, one-star General. Okay? Hindi siya pabor. Pero wala siyang magawa dahil yun ang utos ng Commander-in-Chief noong mga panahon yun. Ang police at military, special ng police, o lahat sila, law enforcement agency, sumusunod yan sa command ng Commander-in-Chief. Kung ano ang policy at pag-uutos ng Commander-in-Chief, susunod lang yan. Dahil yun ang policy. Pero hindi lahat ng pulis na sumunod sa direktiba ng Pangulo ng panahon yun, hindi sila masaya. Ibig sabihin, hindi sila nakakontra, pero labag din sa kanilang damdamin. Yun yung maramihang paglabag sa karapatan ng pantao. Kaya ngayon, hindi na matiis ni General Torre na sabihin ang lahat. At pinapalaala sa atin mga Pilipino kasama ng mga DDS, yan ay ipinangako at sinabi. Kailangan daw panindigan. Dapat daw nagkaroon ng katuparan. Kaso hindi. Yung mga pangakong tulong sa pulis. Inuulit ko, sabi ni General Torre, hindi gagawin ng pulis kung walang utos mula kay Duterte. Napaniwala sila, natutulungan pero wala namang nangyari. O sino ngayon may kasalanan? Bakit nung siya ay papanagutin sa batas dahil wala ng immunity? Pinasuhan at inaresto ng PNP through General Torre, bakit nagagalit kay General Torre at sa gobyerno ang mga followers, supporters? Aba, yun po yung tanong na may karapatan. So ano po yung masasabi? Kayo, lahat ng sektor ng mga Pilipino sa buong mundo na nakatutok sa isyong ito, tama ba o mali si General Torre? Dahil sa kanyang mga sinasabi niya na aking ipinakita sa inyo, pinarinig ko sa inyo. Naninindigan mula noon hanggang ngayon. Hindi siya natatakot. Pinaninindigan lang niya kung ano ang ginawa at ano ang pananagutan ng dating Pangulo. Ipinatupad ang batas. Okay? Kaabang-abang ito. Abangan natin. Please like and share ang video ito.